Inihagis ni Marcos ang aking dangal sa putikan habang ang kanyang kabit ay humahalakhak sa aming kama. "Wala kang kwenta, Loretta. Lumayas ka!" Sigaw niya sa gitna ng ulan. Ngunit sa pinakamadilim na gabi, isang bilyonaryong pamana ang yayanig sa aking mundo. Babangon ako mula sa basurang itinapon niya. Handa na ba ang mundong makita ang bagong Loretta? O lalamunin lang ako ng galit? Hindi mo ba naintindihan? Ayoko na sa'yo. Nakakasuka na ang pagmumukha mo, Loretta. Kaya bago ko pa ipakain sa aso ang mga basurang ito na tinatawag mong gamit, lumayas ka na sa pamamahay ko. Ang boses ni Marcos ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa malamig na hangin ng hapon. Sa tapat ng kanilang maliit na gate sa Del Mar Street, nakatayo si Loretta, basang-basa sa biglang pagbuhos ng ulan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang supot ng mainit pang ensaymada, ang paboritong merienda ni Marcos na binili niya gamit ang huling barya mula sa kanyang sahod bilang labandera. Buong hapon siyang nagkuskos ng mga makakapal na maong para lang may maiuwi siyang sorpresang pasalubong sa asawa sa pag-asang mapapawi nito ang pagod at init ng ulo ni Marcos. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi pa sasalamat. Ang lumang maleta niyang sira na ang zipper ay nakahandusay na sa putikan, ang kanyang iilang pirasong damit ay nagkalat at unti-unting nilalamon ng maruming tubig sa kalsada. Nabitawan ni Loretta ang supot ng tinapay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay nilunod ng malakas na kulog kasabay ng pagkalat ng asukal at mantikilya sa basang lupa. Parang ang sarili niyang buhay ang nakikita niyang nayuyurakan sa harap ng kanyang bahay. "Marcos, anong ibig mong sabihin?" Halos pabulong ang kanyang tinig. Nanginginig, hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding takot na namumuo sa kanyang dibdib. "Saan ako pupunta? Gabi na at malakas ang ulan." Isang mapait na halakhak ang tumakas sa mga labi ni Marcos. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, lumitaw ang isang babaeng mas bata, nakasuot ng manipis na silk robe na malinaw na pag-aari ni Loretta. Si Cindy, ang babaeng matagal na palang lihim na kinakasama ni Marcos sa loob mismo ng kanilang silid habang si Loretta ay nagpapakaalipin sa trabaho. "Oh, please, Loretta, huwag ka nang magdrama," sabi ni Cindy habang hinihimas ang balikat ni Marcos. Sabi ni Marcos, malas ka raw sa buhay niya. 15 taon na kayong kasal, pero nananatili kayong mahirap. Baka naman ikaw talaga ang dahilan kung bakit hindi umaasenso ang karir niya. Tama si Cindy. Dugtong ni Marcos, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Mula nang mapangasawa kita, naging stagnant ang buhay ko. You are a bad omen, Loretta. At ngayon, nakahanap na ako ng taong mas nababagay sa katayuan ko. Mayaman si Cindy, may koneksyon. Hindi katulad mo na amoy sabon at amoy pawis palagi. Lalong humigpit ang bara sa lalamunan ni Loretta. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo at sugat dahil sa matatapang na kemikal ng sabon ay pilit niyang itinago sa likod. Ang mga kamay na yon ang nagbayad ng upa sa bahay na ito sa loob ng maraming taon. Ang mga kamay na yon ang nag-alaga kay Marcos noong may sakit ito at walang kahit isang kusing. Pero Marcos, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Lahat ng kinikita ko, lahat ng lakas ko. At iyon ang problema. Pagputol ng isang matinis na boses mula sa loob. Lumabas si Doña Esmeralda, ang kanyang biyenan, na may hawak na pamaypay at tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na parang isang maruming basahan. Binigyan mo siya ng pera, pero kailan mo siya binigyan ng anak? Isang baog na babaeng katulad mo ay walang karapatang manatili sa pamilyang ito. Nakakahiya ka. Mabuti pa ay umalis ka na bago ka pa makita ng mga kapitbahay at madamay pa kami sa kahiyan mo. Lalong bumigat ang pagbuhos ng ulan. Tila nakikiramay sa baha ng luha sa mga mata ni Loretta. Pinilit niyang humakbang palapit, gustong hawakan ng kamay ng asawa,
Nagbabakasaling may natitira pang kahit katiting na pagmamahal sa puso nito. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang marahas na tulak ang ginawa ni Marcus. Nawala ng balanse si Loretta. Bumagsak siya ng paupo sa gitna ng putikan. Ang kanyang palad ay natusok ng isang matalim na bato. Ramdam niya ang malapot na dugo na humahalo sa malamig na tubig. Ngunit mas mahapdi ang sugat sa kanyang puso. Sa paligid, naramdaman niya ang mga matang nakasilip mula sa mga bintana ng mga kapitbahay. Ang mga bulungan at hagik-hikan ng mga marites sa Delmar Street ay tila mga bubuyog na sumusugod sa kanyang pandinig. Ang hiya ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, mas malamig pa sa ulan. "Huwag ka nang babalik dito, Loretta," huling banta ni Marcus bago dahan-dahang isara ang pinto. "Mula ngayon, wala ka ng asawa, wala ka ng tahanan. Mabulok ka sa lansangan kung gusto mo." Ang tunog ng kandado na naglock sa loob ng bahay ay tila huling hininga ng kanyang 15 taong pagsasakripisyo. Nanatiling nakalubog sa putik si Loretta, ang kanyang mga damit ay dumidikit sa kanyang nangangatog na katawan. Tiningnan niya ang ensaymada na ngayon ay wala ng hugis, nayurakan ng sapatos ni Marcus bago ito pumasok. Iniyukoy niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga hikbi ay nilalamon ng hagupit ng hangin. Sa gitna ng dilim at lamig, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungan na walang kasagutan sa gabing iyon. Ito ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng higit pa sa kanyang sarili? Itapon sa basura matapos pagsamantalahan ang bawat patak ng kanyang pawis? Dahan-dahan siyang tumayo, ang bawat hakbang ay puno ng sakit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung may bukas pa bang naghihintay para sa isang katulad niyang talunan. Ang tanging alam niya, ang Loretta na pumasok sa gate na yun kanina ay wala na at ang natitira na lamang ay isang aninong nawawala sa gitna ng bagyo. Ang bawat hakbang palayo sa gate na yon ay parang paghila sa sarili niyang laman mula sa buto. Bitbit ang basang maleta na tila mas bumigat dahil sa dumi at pait. Naglakad si Loretta sa gitna ng kalsada ng Delmar Street. Ang ulan ay hindi tumitigil. Tila nakikipagpaligsahan sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Sa likod ng mga bintanang bahagyang nakabukas, naramdaman niya ang mga matang mapanghusga. Narinig niya ang mahihinang tawa at ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay na dati ay nginingitian niya tuwing umaga. "Ayan na ang dakilang martir," sabi ng isang boses na puno ng pait. "Iniwan na rin sa wakas ni Marcus. Sabi ko na nga ba, hindi magtatagal ang isang katulad niya sa lalaking may pangarap." Ang bawat salita ay parang asidong tumatalsik sa kanyang balat. 15 taon siyang naging mabuting kapitbahay. 15 taon siyang nagpahiram ng sabon, tumulong sa mga handaan, at nakinig sa mga problema ng iba. Ngunit sa sandaling siya ang lugmok, ang tanging ibinigay nila ay ang kanilang pinakamatatalim na sulyap. Narating niya ang tapat ng isang lumang tindahan, ang Carding's Sari-Sari Store. Ang bubong nito ay butas-butas na at ang mga estante ay halos wala ng laman. Ngunit ito lamang ang tanging lugar na hindi nagsara ng pinto sa kanya. "Loretta, Diyos ko anak, anong nangyari sa'yo?" Ang boses ni Mang Carding ay puno ng pag-aalala. Ang matandang lalaki, na kilala sa pagiging tahimik at mapag-isa, ay mabilis na kumuha ng isang lumang silya at pinaupo siya sa ilalim ng maliit na silong. Hindi makapagsalita si Loretta. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw at ang kanyang buong katawan ay hindi tumitigil sa panginginig. Kumuha si Mang Carding ng isang kupas na tuwalya at dahan-dahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Pagkatapos, iniabot niya ang isang plastik na baso na may lamang mainit na kape. "Uminom ka muna. Huwag mong isipin ang sasabihin nila," bulong ng matanda. "Ang mga tao dito, nakikita lang ang gusto nilang makita. Pero alam ko ang totoo, Loretta. Alam ko kung gaano ka nagpakapagod para sa bahay na yon."
Yumuko si Loretta, hinahayaan ang init ng baso na dumaloy sa kanyang mga naninigas na daliri. Bakit po ganun, Mang Carding? Binigay ko naman ang lahat. Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko? Umiling ang matanda habang nakatingin sa malayo, sa madilim na abot-tanaw. Minsan, ang pag-ibig na walang hangganan ay nagiging lason para sa taong tumatanggap nito. Hinayaan mong maging Diyos si Marcos sa buhay mo, kaya akala niya ay may karapatan siyang itapon ka na, parang alay na hindi na niya kailangan. Katahimikan ang namayani sa pagitan nila, maliban sa tunog ng malalakas na patak ng ulan sa mga yero. Sa sandaling iyon, tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot para kay Loretta. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang dangal, ang kanyang tahanan, ang kanyang kinabukasan, ay tila naglaho na kasabay ng agos ng tubig sa kanal. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng Del Mar Street, isang kakaibang liwanag ang lumitaw. Isang pares ng matatangkad na ilaw ang unti-unting lumalapit mula sa dulo ng kalsada. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mga lumang jeep o tricycle na dumadaan doon. Ito ay isang mahinhin at swabe na tunog ng makina, isang tunog na nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Isang itim na Cadillac ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tindahan ni Mang Carding. Ang kintab ng sasakyan ay tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Isang imahe na labis na kakatwa sa gitna ng maruming eskinita. Napatingala si Loretta. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Sino ang magmamaneho ng ganitong karangyang sasakyan sa ganitong oras sa isang lugar na kinalimutan na ng gobyerno? Bumukas ang pinto sa likuran ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng formal na tuxedo. Kahit na malakasan ng ulan, ang bumaba habang may hawak na malaking itim na payungay. Hindi siya tumingin sa paligid. Hindi niya pinansin ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Diretso ang kanyang tingin kay Loretta. Madam Loretta Sandoval? Tanong ng lalaki sa isang baritono at magalang na tinig. Nagtaka si Loretta. Sandoval ang apelyido ng kanyang ina, isang pangalan na matagal na niyang hindi ginagamit mula nang ikasal siya kay Marcos. Ako nga po. Bakit? Ang lalaki ay bahagyang yumukod. Isang kilos na tila nagbigay ng higit na bigat sa katahimikan ng gabi. Matagal na po kayong hinahanap ng aming opisina. Mayroon po kaming mahalagang balita tungkol sa inyong ina, si Madam Victoria Sandoval. Nabitawan ni Loretta ang baso ng kape. Ang tunog ng pagkabasag nito sa semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay at ang pagsisimula ng isang bagyo na mas malakas pa sa nararanasan niya ngayon. Ang aking ina? Patay na siya. Matagal na siyang wala. Nauutal na, sabi ni Loretta. Opo, madam. Ngunit bago siya pumanaw, iniwan niya ang lahat para sa inyo. Sagot ng lalaki, habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Ngayon na. Lumingon si Loretta sa madilim na bahagi ng kalsada, kung saan naroon ang bahay nila ni Marcus. Nakita niya ang anino ng 2 taong nagsasayaw sa loob ng bintana, tila nagdiriwang sa kanyang pagkawala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Haharap ba siya sa nakaraang matagal na niyang kinalimutan o mananatili siyang anino sa putikan ng Del Mare? Madam, ang iyong ina ay hindi lamang basta pumanaw. Iniwan niya ang buong mundo sa iyong mga kamay. 10 bilyong dolyar, Madam Loretta. Iyan ang halaga ng inyong mana. Ang mga salita ni Attorney Delgado ay tila mga ligaw na bala na tumama sa gitna ng dibdib ni Loretta. 10 bilyong dolyar, isang halaga na hindi man lang kayang isulat ng kanyang isipan. Tumingin si Loretta sa kanyang mga kamay. Ang mga kuko ay itim pa rin mula sa paglalaba. Ang balat ay kulubot at namumuti dahil sa matagal na pagkababad sa tubig at ulan. Ang 10 bilyong dolyar ay tila isang malupit na biro,
para sa isang babaeng kakahagis lang sa labas ng sariling bahay dahil sa kawalan ng pera. Dahan-dahang iniabot ng abogado ang isang gintong pluma at isang makapal na folder na nakabalot sa mamahaling balat. Kailangan niyo lang pong lagdaan ito at ang lahat ng pag-aari ng Sandoval Empire sa Houston at dito sa Pilipinas ay malilipat sa inyong pangalan. Nanginginig ang mga daliri ni Loretta habang hinahawakan ang folder. Ang bawat pahina ay amoy luma pero mabango. Isang amoy na hindi kailanman matatagpuan sa eskinita ng Del Mar. Habang binabasa niya ang pangalan ng kanyang ina, si Victoria Sandoval, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang malabong imahe ng isang magandang babae na may suot na perlas, humahalik sa kanyang noo bago siya iwan sa pangangalaga ng kanyang lola. "Babalik ako, Loretta. Gagawin ko ito para sa kaligtasan mo," sabi ng tinig sa kanyang alaala. 30 taon siyang naghintay sa pangakong yon. 30 taon niyang inakalang kinalimutan na siya ng kanyang ina dahil sa kahirapan. Ngunit ngayon, nalaman niyang ang bawat segundong wala ito sa kanyang piling ay iginugol nito sa pagbuo ng isang kaharian para sa kanya. "Bakit ngayon lang?" Pabulong na tanong ni Loretta. Ang boses ay basag sa gitna ng patuloy na pagbuhos ng ulan. "Bakit hinayaan niyang maranasan ko ang lahat ng ito bago niya ako balikan? Dahil iyon ang tanging paraan para maprotektahan kayo mula sa mga taong nagnanais na pabagsakin ang inyong ina, Madam," paliwanag ni Attorney Delgado. Ang kanyang tinig ay puno ng respeto at simpatya. Gusto niyang siguraduhin na kapag dumating ang araw na ito, kayo ay handa na. Isang babaeng pinatibay ng hirap. Isang babaeng may dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong ginto. Tumingin si Loretta sa direksyon ng kanilang bahay ni Marcus. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya ang bintana ng kanilang silid. Bumukas ito at lumitaw si Marcus, humihitit ng sigarilyo habang tumatawa kasama si Cindy. Hindi nila alam na ang babaeng itinapon nila sa putikan ay may kakayahan ng bilhin ang buong kalsadang kinatatayuan nila. Isang matinding pait ang namuo sa kanyang lalamunan. Kung alam lang sana ni Marcus, kung nanatili lang sana itong tapat kahit sa gitna ng hirap, ngunit huli na ang lahat. Ang pag-ibig ni Loretta ay tila ang supot ng ensaymada sa semento na dumihan na, nayurakan, at hindi na maaaring ibalik sa dating ayos. "Madam, handa na po ang inyong flight patungong Houston bukas ng umaga." Muling pagsasalita ng abogado. "Gusto niyo po bang manatili muna sa isang hotel dito sa lungsod? O baka gusto niyo munang ayusin ang ilang bagay dito sa Del Mar?" Tumingin si Loretta kay Mang Carding na nananatiling nakatayo sa tabi ng kanyang tindahan, tahimik na pinapanood ang himalang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Lumapit si Loretta sa matanda at hinawakan ang magaspang nitong kamay. "Mang Carding, salamat po sa tsapa. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo," sabi ni Loretta. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang huling barya na natitira sa kanya at inilapag sa palad ng matanda. Hindi ito bayad, kundi isang simbolo ng kanyang huling alaala bilang isang mahirap na babae. "Lumipad ka na, Loretta. Hanapin mo ang mundong nararapat sa'yo," nakangiting sabi ni Mang Carding, bagamat may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Tumalikod na si Loretta at humakbang papasok sa itim na Cadillac. Ang malambot na leather ng upuan ay tila yumayakap sa kanyang pagod na katawan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Del Mar Street, nakita niya sa side mirror ang anino ni Marcus na lalong lumiliit at naglalaho sa dilim ng ulan. Sa loob ng tahimik na sasakyan, binuksan ni Loretta ang huling bahagi ng dokumento. May isang sulat doon na nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina. "Anak ko, ang yaman ay hindi pambayad sa sakit, kundi sandata para sa iyong kalayaan." Niyakap ni Loretta ang folder sa kanyang dibdib. Habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa airport, isang bagong uri ng lamig ang naramdaman niya. Hindi ito ang lamig ng ulan,
kundi ang lamig ng isang pusong nagsisimula ng tumigas. Paano niya gagamitin ang sandatang ito? Gagamitin ba niya ito para sa pag-ibig na nawala? O para sa paghihiganti na tila unti-unting kumakatok sa kanyang isipan? Ang katahimikan sa loob ng pribadong eroplano ay mas nakakabingi kaysa sa lahat ng sigaw at mura ni Marcus sa Del Mar Street. Habang lumilipad ang sasakyang ito sa gitna ng madilim na kalangitan patungong Houston, nakatitig lang si Loretta sa bintana. Ang mga ulap sa ibaba ay tila mga tumpok ng bulak na hindi niya kayang abutin, katulad ng bagong buhay na biglang ibinigay sa kanya. Dahan-dahang hinaplos ni Loretta ang malambot na tela ng kanyang upuan. Ang velvet na ito ay napakalayo sa matigas na sahig ng kanilang barong-barong na kinalakihan niya. Napatingin siya sa kanyang sariling mga paa. Suot pa rin niya ang lumang tsinelas na napigtas na ang isang bahagi at tadtad ng putik mula sa kalsada. Ang dumi ng kanyang nakaraan ay tila pilit na kumakapit sa karangyaan ng kanyang kasalukuyan. Isang flight attendant ang lumapit sa kanya. Suot ang isang unipormeng walang kahit isang lukot. "Madam, gusto niyo po ba ng sariwang juice o mainit na tsa?" Tanong nito sa isang malambot at magalang na tinig. Napatingin si Loretta sa babae, pagkatapos ay mabilis na iniwas ang tingin dahil sa hiya. "Tubig na lang po, salamat." Pabulong niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang estranghero sa sarili niyang pandinig, puno ng pag-aalinlangan at pagkapagod. Nang iabot sa kanya ang kristal na baso, nakita ni Loretta ang sarili niyang refleksyon sa tubig. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa piling ni Marcus. May mga linya sa paligid ng kanyang mga mata na hindi naman dapat naroon sa edad na 42. Ang kanyang buhok ay tuyo at walang buhay dahil sa kulang na nutrisyon at labis na pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Uminom siya ng tubig, ngunit ang bawat lunok ay tila may kasamang pait. Naalala niya ang mga gabing naghahati sila ni Marcus sa isang pirasong tuyo at isang tasang kanin. Naalala niya kung paano siya nagmakaawa sa kanilang landlord para lang hindi sila palayasin noong nakaraang buwan. At ngayon, narito siya, lumilipad sa ibabaw ng dagat, dala ang yaman na hindi kayang ubusin ng 10 henerasyon. "Madam Loretta, malapit na po tayo sa Houston." Boses ni Attorney Delgado mula sa kabilang upuan. Ang abogado ay abala sa pagbabasa ng mga dokumento, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang anghel na tagapagtanggol para kay Loretta. "Ang inyong bagong tahanan ay handa na. Ang mga tauhan doon ay matagal nang naghihintay sa pagbabalik ng tunay na tagapagmana ng mga Sandoval." Tagapagmana? Pag-uulit ni Loretta sa salitang iyon. Parang isang mabigat na korona ang ipinatong sa kanyang ulo. Isang koronang gawa sa ginto, ngunit puno ng mga tinik ng responsibilidad. "Attorney Delgado, maaari ko bang gamitin ang perang ito para tulungan ang mga tao sa Del Mare?" Bahagyang ngumiti ang abogado. "Madam, ang perang yon ay inyo. Maaari niyo itong gawin kahit anong gusto niyo. Ngunit payo ko lang po, unahin niyo munang pagalingin ang inyong sarili. Ang isang sugatang reyna ay hindi makakapamuno ng maayos." Sugatang reyna. Tama ang abogado. Si Loretta ay sugatan, hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Ang bawat pangungutya ni Marcus, ang bawat pagtatakwil ni Esmeralda, at ang bawat tawa ni Cindy ay tila mga pilat na hindi kailanman mabubura ng pera. Nang magsimulang bumaba ang eroplano, nakita ni Loretta ang mga ilaw ng Houston mula sa itaas. Ang lungsod ay tila isang dagat ng mga hiyas na kumikinang sa dilim. Ito na ang simula ng kanyang bagong mundo. Isang mundong malayo sa amoy ng imburnal at ingay ng mga tricycle sa Del Mare. Paglapag ng eroplano, naramdaman ni Loretta ang mahinang pagyanig ng sahig. Isang hudyat na wala na siya sa lupang sinilangan niya. Pagbukas ng pinto, isang malamig at sariwang hangin ang sumalubong sa kanya. Isang hilera ng mga itim na sasakyan ang naghihintay sa tarmac.
At ang mga tauhan doon ay sabay-sabay na yumukod nang makita siya. Humakbang si Loretta palabas ng eroplano. Ang kanyang lumang tsinelas ay tumama sa makinis at malinis na semento ng airport. Hindi na ulan ang sumalubong sa kanya, kundi ang ningning ng mga kamera at ang paggalang ng mga taong hindi man lang siya kilala noong kahapon. Sumakay siya sa isa sa mga sasakyan at mabilis silang bumaybay sa malalapad na kalsada ng Houston. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaking gate na gawa sa bakal at tanso. Pagbukas nito, bumungad ang isang mahabang kalsadang may mga puno sa magkabilang panig, patungo sa isang mansyong tila kinuha mula sa isang panaginip. Bumaba si Loretta sa tapat ng malaking pinto. Isang matandang babae, ang mayordoma ng mansyon, ang lumapit sa kanya. "Welcome home, Madam Loretta. Matagal po namin kayong hinintay." Pumasok si Loretta sa loob. Ang sahig ay gawa sa marmol na kasing kinang ng salamin. Sa gitna ng sala, may isang malaking painting ng isang magandang babae, ang kanyang ina. Ang mga mata ng nasa painting ay tila sumusunod sa bawat galaw niya. Tila nagsasabing, "Narito ka na sa wakas, anak." Tumayo si Loretta sa gitna ng mansyong yon, mag-isa at tila maliit sa harap ng lahat ng karangyaan. Tumingin siya sa kanyang paligid at isang tanong ang hindi niya mapigilang maisip. Ngayong nasa kanya na ang lahat ng kayamanan sa mundo, mabibili ba nito ang kapayapaang ninakaw sa kanya sa Delmar Street? O ang yaman bang ito ang magiging bagong bilangguan na kukulong sa kanyang puso? Ang unang gabi ni Loretta sa mansyon ng Houston ay hindi dinalaw ng antok. Sa halip, bawat sulok ng dambuhalang silid ay tila may ibinubulong na hindi niya maintindihan. Ang kama ay masyadong malambot, ang hangin ay masyadong malamig at ang katahimikan ay masyadong mabigat para sa isang babaeng sanay sa ingay ng tumatagas na gripo at hiyawan ng mga kapitbahay sa Delmare. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo, ang library ng kanyang ina. Doon, sa ibabaw ng isang mesa na gawa sa madilim na kahoy, nakalagay ang isang lumang kahon. Ayon sa mayordoma, ito ang tanging bagay na ipinagbili ni Victoria na buksan ni Loretta sa oras na makarating siya rito. Nanginginig ang mga kamay ni Loretta habang binubuksan ang kahon. Sa loob, tumambad ang isang bundle ng mga sulat na itinali ng kupas na laso at isang susing relos na hindi na tumitibok. Kinuha niya ang isa sa mga sulat at binasa ang nilalaman nito. Ang bawat salita ay parang isang punyal na dahan-dahang bumaon sa kanyang alaala. Doon niya nalaman ang katotohanan. Hindi siya basta iniwan ng kanyang ina dahil sa ambisyon. Si Victoria ay biktima ng isang marahas na balak ng mga makapangyarihang tao sa Maynila. At ang pamilya ni Marcus, ang pamilyang pinagsilbihan ni Loretta ng 15 taon, ay may kinalaman sa trahedyang iyon. Nakalagay sa sulat na si Esmeralda, ang biyana ni Loretta ay dating sekretarya ng pamilya Sandoval. Ninakaw nito ang isang mahalagang dokumento na nagdulot ng pagbagsak ng negosyo ni Victoria noon. Dahilan upang mapilitan itong tumakas patungong Amerika upang protektahan ng sanggolpang si Loretta. "Diyos ko!" Bulong ni Loretta. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng mapaglalagyan. Kaya ba ganoon na lang ang galit ni Esmeralda sa akin? Dahil ako ang buhay na paalala ng kanyang kasalanan? Naisip ni Loretta ang lahat ng mga sampal at mura na tinanggap niya mula kay Esmeralda. Naalala niya kung paano siya pilit na pinagmumukhang basura ng matanda sa harap ni Marcus. Hindi lang pala ito basta pag-uugali ng isang masungit na biyenan. Ito ay isang sadyang pagkilos upang sirain ang pagkatao ng anak ng babaeng ninakawan niya. Tumingin si Loretta sa salamin na nasa silid. Nakita niya ang isang babaeng balot ng mamahaling sutla. Ngunit ang mga mata ay puno pa rin ng hinagpis ng nakaraan. Hinaplos niya ang kanyang mukha, sinusubukang burahin ang mga bakas ng sampal
na tila nararamdaman pa rin niya hanggang ngayon. Madam Loretta, ang boses ni Attorney Delgado ay narinig mula sa pintuan. Hindi niya napansin ang pagdating nito. Natanggap na po namin ang report mula sa Pilipinas. Si Marcos, ginagastos na po niya ang huling sentimo na ninakaw niya sa inyong joint account. Kasama niya ang babaeng iyon sa isang mamahaling resort. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Loretta. Ang balitang iyon ay dapat sanang nagdulot ng galit, ngunit ang naramdaman niya ay isang malalim na pagod. Hayaan mo siya, Attorney Delgado, sabi ni Loretta sa isang mahinahong tinig na may halong awtoridad. Hayaan mong ubusin niya ang lahat ng akala niya ay sa kanya. Dahil hindi niya alam, ang bawat sentimong hinahawakan niya ay may nakakabit ng tanikala. Ano po ang plano niyo, madam? Humarap si Loretta sa bintana, tinitingnan ang malawak na hardin ng mansyon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bulong ng kahapon ay hindi na isang multong kinatatakutan niya. Ngayon, ito ay naging isang lakas na unti-unting bumubuo sa kanyang pagkatao. Gusto kong bilhin ang Del Mar Street, sabi ni Loretta. Ang bawat bahay, ang bawat kalsada, at ang bawat lupang kinatatayuan nila. Pero huwag mong sasabihin na ako ang may-ari. Gusto kong makita kung paano sila luluhod sa harap ng isang anino bago nila malaman na ang aninong iyon ay ang babaeng itinapon nila sa putikan. Lumabas si Loretta sa library at bumalik sa kanyang silid. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa katahimikan. Humiga siya sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang panaginip, hindi na siya ang labanderang umiiyak sa ulan. Siya na ang bagyo na darating sa buhay ng mga taong umabuso sa kanyang kabutihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng planong ito, may isang tanong na nananatiling nakatago sa sulok ng kanyang puso. Kung maibabalik ba niya ang lahat ng pait sa mga taong nanakit sa kanya, magiging sapat ba yon para mapunan ang 15 taon ng nawalang buhay at pag-ibig? O ang paghihiganti ba ay isa lamang panibagong paraan para manatili siyang bilanggo ng kanyang nakaraan? Isang toast para sa ating bagong buhay, Cindy. Sa wakas, wala na ang pabigat sa buhay ko. Ang boses ni Marcos ay umalingaw-ngaw sa loob ng isang mamahaling suite sa isang resort sa Tagaytay. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang mukha ay namumula na sa sobrang kaligayahan at yabang. Sa tabi niya, si Cindy ay nakasandal sa kanyang balikat. Suot ang isang bagong gintong kwintas na binili ni Marcos gamit ang huling pera mula sa joint account nila ni Loretta. Sabi ko naman sa iyo, Marcos, ikaw ang may dalang swerte. Kailangan mo lang talagang itapon ang basurang humihila sa iyo pababa, sabi ni Cindy habang hinahaplos ang pisngi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, tinitingnan ang bawat gamit na binili nila sa mall kanina. Ngunit sa gitna ng kanilang tawanan, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Pumasok ang isang waiter na may dalang bill. Nang tingnan ito ni Marcos, biglang naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang halagang nakasulat doon ay halos kalahati na ng natitira niyang pera. May problema ba, babe? Tanong ni Cindy. Ang boses ay biglang naging matalas nang mapansin ang pagbabago sa mukha ni Marcos. Wala. Wala ito. Masyado lang silang mahal sumingil dito. Pagdadahilan ni Marcos, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na tono. Dinukot niya ang kanyang pitaka, ngunit laking gulat niya nang makitang wala na itong laman na cash. Inilabas niya ang kanyang credit card, ang card na nakapangalan pa rin sa maliit na negosyong itinaguyod ni Loretta. Ngunit nang iswipe ito ng waiter, ang lumabas na mensahe sa machine ay declined. Ang tunog ng maliit na makina na naglalabas ng error message ay tila isang sampal sa pagmumukha ni Marcos. Ang kanyang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo kahit na malamig ang aircon sa loob ng silid. Subukan mo ulit. Baka sira lang ang machine niyo.
Sigaw ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at hiya. Ngunit kahit ilang beses subukan, hindi na gumagana ang card. Ang katotohanan ay unti-unti nang kumakatok sa kanyang pintuan. Ang perang ninakaw niya ay mabilis na nauubos at wala siyang paraan para palitan ito. Nang makaalis ang waiter matapos mangako si Marcus na magbabayad bukas, ang atmosfera sa loob ng suite ay biglang nagbago. Ang malambing na si Cindy ay biglang naging malamig. Marcus, huwag mong sabihing naghihirap ka na agad. Akala ko ba malaki ang nakuha mo sa labanderang yon? Asar na tanong ni Cindy habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Huwag kang mag-alala, Cindy. May mga investments pa ako. Sandali lang ito. Pagsisinungaling ni Marcus. Ang totoo, wala siyang kahit anong investment. Ang tanging alam niya ay ang gumastos at magmayabang. Kinabukasan, pagbalik nila sa Del Mar Street, bumungad sa kanila ang kanyang ina, si Esmeralda, na mukhang balisa. Nakaupo ito sa kanilang maliit na sala. Hawak ang isang elegante at itim na sobre. Marcus, may dumating na liham para sa'yo. Mula ito sa isang malaking korporasyon, ang Sandoval Holdings. Sabi ni Esmeralda, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at pananabik. Gusto kanilang makapanayam para sa isang posisyon bilang consultant. At ang alok nilang sahod, Marcus, ito na ang hinihintay nating pagkakataon. Kinuha ni Marcus ang liham. Ang logo ng kumpanya ay isang gintong korona na may markang S. Hindi niya alam na ang S na yon ay sumisimbolo sa pamilyang sinira ng kanyang ina at ang kamay na pumirma sa liham na iyon ay ang mga kamay na dati ay puro kalyo dahil sa paglalaba para sa kanya. Sandoval Holdings, ang pinakamalaking real estate company sa Houston, bulalas ni Marcus, ang kanyang mata ay muling kuminang sa kasakiman. Sabi ko na nga ba, Cindy? Nakita nila ang galing ko. Ngayong wala na si Loretta, bumubukas na ang mga pintuan ng langit para sa akin. Si Esmeralda ay tumingin sa malayo. Ang kanyang isipan ay lumipad sa nakaraan. Ang pangalang Sandoval ay nagdulot ng isang malamig na kilabot sa kanyang likuran, ngunit agad niya itong iwinaksi. Inakala niyang patay na ang lahat ng Sandoval at ang pagkakataong ito ay isang biyaya lamang para sa kanyang anak. Maghanda ka, Marcus. Ito na ang mag-aangat sa atin mula sa putikang ito, sabi ni Esmeralda habang hinihimas ang kanyang mga perlas na peke naman. Hindi nila alam, ang bawat hakbang ni Marcus patungo sa Sandoval Holdings ay isang hakbang patungo sa isang bitag na masinsinang inihanda ni Loretta. Ang oportunidad na ito ay hindi hagdan patungo sa langit, kundi isang sliding board patungo sa kanilang sariling impyerno. Habang naghahanda si Marcus ng kanyang pinakamahal na suit para sa interview, sa Houston, Texas, ibinababa ni Loretta ang kanyang telepono. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa portrait ng kanyang ina. Darating na siya, ina. Hayaan nating tikman niya ang tamis ng tagumpay bago ko iparamdam sa kanya ang pait ng pagbagsak, bulong ni Loretta sa hangin. Ang interview ni Marcos sa Sandoval Holdings ay parabang isang panaginip na natupad. Sinalubong siya ng mga nagtataasang gusali, malawak na mga opisina, at mga empleyadong nakasuot ng mga barong na kasing linis ng mga anghel. Binati siya ng isang executive na puno ng respeto at dinala siya sa isang pribadong elevator na may nakasulat na pangalan ng mga Sandoval sa gintong plaka. Malapit na po kayong makaharap si Madam President, sabi ng executive habang ngumingiti sa kanya. Alam ko pong matatagalan niyo po ang pagpuno sa mga posisyon ni Madam Victoria. Ang mga salitang Madam Victoria ay nagdulot ng isang bahagyang pagkakabog sa puso ni Marcus. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang pangalan ng babaeng iyon, nakakaramdam siya ng isang malamig na kilabot sa kanyang likod. Inisip niya ang tungkol kay Esmeralda, ang kanyang ina, at kung gaano siya ka-conscious sa pangalang iyon. Marahil ay nagkataon lamang, ngunit hindi niya maiwasang isipin na may isang malaking lihim na itinatago sa kanya.
Sa wakas, nakarating sila sa pinakamataas na palapag. Binuksan ng executive ang malaking pinto ng isang opisina na mas malaki pa sa kanilang buong bahay sa Del Mar. Sa loob, bumungad ang isang napakagandang tanawin ng buong lungsod. Sa gitna ng silid, may isang swivel chair na nakatalikod sa kanila. "Maghintay na lang po kayo dito," sabi ng executive. "Tatawagin ko na lang po si Madam President." Iniwan si Marcos sa loob ng silid. Ang puso niya ay kumakabog sa sobrang kaba at excitement. Ito na ang pagkakataon na magbabago sa kanyang buong buhay. Ito na ang magiging daan para makatakas sila ni Cindy sa kahirapan at makamit ang kanilang mga pangarap. Ilang minuto ang lumipas, ngunit wala pa ring bumabalik. Kinuha ni Marcos ang kanyang cellphone at sinusubukang tawagan si Cindy. Ngunit walang sumasagot. Baka abala na siya sa pag-iisip kung paano uubusin ang susunod niyang sahod. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, may isang taong naniniwala sa kanyang kakayahan at hindi siya ginagamit lang. Pagkatapos, narinig niya ang mahinang tunog ng mga takong na lumalapit. Ang swivel chair ay dahan-dahang umikot. Napalunok si Marcos. Halos hindi niya makita ang mukha ng taong nakaupo doon dahil sa liwanag na nanggagaling sa labas. Ngunit sa sandaling tuluyang humarap ang babae, ang kanyang mundo ay biglang gumuho. "Magandang araw, Marcos," sabi ng babae sa isang mahinahon at halos nakakakilabot na tinig. "Matagal na tayong hindi nagkita." Si Loretta. Ngunit hindi siya ang Loretta na kilala niya sa Del Mar. Ang babaeng nasa kanyang harapan ay nakasuot ng isang mamahaling suit na kulay pula. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng awtoridad at kapangyarihan. Hindi niya na makita ang anumang bakas ng pagiging mahirap o pagiging marupok. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng may kayang bumili at magwasak ng buong mundo niya nang hindi man lang siya kinakitaan ng kahit katiting na awa. "Loretta? Paano nangyari ito?" Nauutal na tanong ni Marcos. Ang kanyang katawan ay nagsisimula nang manginig sa takot. Ngumiti si Loretta, ngunit hindi ito isang ngangiting nagpapakita ng kagalakan. Ito ay isang ngangiting nagpapahiwatig ng tagumpay. Tagumpay laban sa kanyang kahapon. Tagumpay laban sa mga taong umapi sa kanya. "Nakakalimutan mo na ba? Ako ang tagapagmana ng Sandoval Holdings," sagot ni Loretta. "At simula ngayon, ikaw ay nagtatrabaho para sa akin." "Pero, paano? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Tumawa si Loretta, isang malamig at walang emosyon na tawa. "Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Gusto kong maranasan mo ang sarap ng pag-angat bago ko iparamdam sa'yo ang sakit ng pagbagsak. Ang sarap kayang panoorin ng isang daga na humahabol sa isang piraso ng keso, hindi ba?" Sa labas ng opisina, naririnig ang malakas na pagbuhos ng ulan sa Houston. Sa loob, naroroon si Marcos, nakatayo sa harap ng babaeng ginawa niyang katatawanan. Sa loob ng 15 taon, ang babaeng may hawak na ngayon ng lahat ng kapangyarihan upang wasakin ang kanyang buhay. Alam na ni Marcos na ang lahat ng pangarap niya ay naglalaho ng parang bula. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang pagkawala ng pera o ng tagumpay. Ito ay ang malaman na ang babaeng tinawag niyang basura ay mas malaki at mas matapang kaysa sa inaakala niya. At siya mismo ang nagbigay sa kanya ng lahat ng dahilan para maghiganti. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng marangyang opisina ay tila isang metrong lalim ng hukay para kay Marcos. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang malalamig na butil ng pawis ay nag-uunahang pumatak mula sa kanyang noo. Binabasa ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit na kinuha lang niya sa utang. Tinitigan siya ni Loretta ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang sigaw, kundi isang malamig na kawalan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong mura. Sa harap ni Marcos, ang babaeng dati ay amoy sabon at laging nakayuko
ay isa ng estatwa ng kapangyarihan. Babe! Loretta, sa wakas ay nahanap ni Marcus ang kanyang boses, bagamat ito ay basag at tila nagmamakaawa. Anong biro ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung alam ko lang, kung alam ko lang na ganito pala ang katayuan mo, hindi tayo aabot sa ganito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Loretta. Kung alam mo lang, ibig mong sabihin Marcus, kung alam mong bilyonaryo ako, hindi mo ako itatapon sa putikan? Hindi mo ako ipagpapalit sa mas batang babae? Hindi mo ako tatawaging baog at malas? Tumayo si Loretta mula sa kanyang swivel chair. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ay tila tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ni Marcus. Naglakad siya patungo sa malaking bintana, nakatingin sa naglalakihang mga gusali ng Houston. Nakakatawa, di ba? Pagpapatuloy ni Loretta, ang boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay may talim. Sa loob ng 15 taon, nanatili ako sa tabi mo dahil naniwala ako sa sumpaan nating sa hirap at ginhawa. Pero napatunayan ko, Marcus, na ang ginhawa lang ang kaya mong panindigan. Ang hirap ay para lang sa akin. Humakbang palapit si Marcus, pilit na inaabot ang kamay ni Loretta. Loretta, makinig ka. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso at ng pressure ni Mama. Alam mo naman si Mama, di ba? Gusto lang niya ng apo. Pero ikaw ang mahal ko, Loretta. Balikan natin ang lahat. Pwede nating simulan muli dito sa Amerika. Iiwan ko si Cindy, pangako. Mabilis na umiwas si Loretta. Ang kanyang pag-ayaw ay kasing linaw ng sikat ng araw. Tumingin siya kay Marcus ng may matinding pandidiri. Ang dumi mo, Marcus. Hindi lang ang iyong budhi, kundi pati ang iyong bawat salita. Iiwan mo si Cindy dahil nakakita ka ng mas malaking pera? Ganyan ka ba kababa? Kinuha ni Loretta ang isang folder mula sa kanyang mesa at inihagis ito sa harap ni Marcus. Iyan ang kontrata. Hindi ka magiging consultant. Hindi ka magiging boss. Ang posisyong bakante para sa'yo ay bilang maintenance coordinator ng aming mga warehouse sa pinakamalayong bahagi ng Texas. Minimum wage, Marcus. Walang allowances, walang bonuses. Nanlaki ang mga mata ni Marcus. Ano? Maintenance? Utility man ang labas ko niyan. Loretta, asawa mo ako. Ex-asawa, Marcos. Pinirmahan mo na ang papeles. Natatandaan mo ba? Noong gabing itinapon mo ang mga gamit ko sa ulan. Sagot ni Loretta habang bumabalik sa kanyang upuan. Maari mong tanggihan ang trabaho. Pero bago ka lumabas ng pintong ito, tiyakin mong may pambayad ka sa lahat ng utang mo sa Pilipinas. Dahil sa sandaling tumalikod ka, ipapatawag ko ang lahat ng pinagkakautangan mo at sasabihin kong wala ka ng koneksyon sa Sandoval Holdings. Napasandal si Marcus sa pader. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Sa Pilipinas, naghihintay ang mga banta ng mga loan shark. Si Cindy ay umaasa ng marangyang buhay. Si Esmeralda ay nagmamayabang na sa buong Del Mare na ang anak niya ay big time na sa Amerika. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Marcus. Ang boses ay puno ng pait. Ginagawa ko ito dahil gusto kong maramdaman mo ang pakiramdam ng isang taong walang pagpipilian. Sagot ni Loretta. Habang muling binubuksan ang kanyang laptop, tila wala ng halaga ang lalaking nasa harap niya. Gusto kong maramdaman mo ang pagod, ang gutom, at ang kawalan ng katiyakan na ibinigay mo sa akin sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, Marcus, pumili ka. Ang kontrata o ang kalsada? Nanginginig ang kamay ni Marcus habang kinukuha ang ballpen. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel, tila isinusuko rin niya ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi alam ni Marcus na ito pa lamang ang simula. Sa labas ng opisina, unti-unti nang naglalaho ang sikat ng araw, pinalitan ng kadiliman ng gabi. At sa dilim na iyon, ang anino ng nakaraan ay handa ng sumingil ng lahat ng pagkakautang.
Bumagsak ang bawat butil ng pawis ni Marcus sa maruming sahig ng warehouse, kasabay ng pagguho ng kanyang huling hibla ng dignidad. Sa gitna ng nakakapanghinang init sa bodega sa labas ng Houston, nakatayo si Marcus habang hawak ang isang mabigat na pushcart. Ang kanyang $2,000 na suit, na dati ay simbolo ng kanyang kayabangan, ay basang-basa na ngayon ng pawis at puno ng dumi ng langis. Wala siyang aircon, walang sekretaryang nagtitimpla ng kape, at walang mga empleyadong yumuyukod sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal at ang nakakabinging ingay ng mga makinang nagkakarga ng mga kargamento. Ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bulsa ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang pagod na diwa. Nang makita ang pangalan ni Cindy sa screen, mabilis siyang nagtago sa likod ng malalaking kahon upang hindi siya makita ng kanyang supervisor. "Babe, nasaan na ang allowance ko? Sabi mo sa akin, pagdating mo dyan sa Amerika, padadalhan mo agad ako ng pang-shopping. May nakita akong bagong designer bag sa mall. Kailangan ko yon para sa party bukas." Ang boses ni Cindy sa kabilang linya ay puno ng kagaslawan at kawalan ng pakialam sa kalagayan ni Marcus. Napapikit si Marcus, pilit na nilulunok ang kanyang pagkapahiya. "Cindy, sandali lang. Nag-aayos pa ako ng mga papers dito sa opisina. Alam mo naman, CEO position ito. Maraming kailangang pirmahan bago mailabas ang budget. Siguraduhin mo lang, Marcus, dahil kung hindi, baka makahanap ako ng ibang lalaking kayang ibigay ang luho ko. At saka, ang nanay mo, panay ang hiram ng pera sa mga kapitbahay dahil sabi mo ay milyonaryo ka na dyan. Pinamumukha na niya sa buong Del Mar na reyna na siya." Nang maputol ang tawag, napasandal si Marcus sa isang malamig na poste ng bakal. Ang bawat salita ni Cindy ay parang latigo na humahagupit sa kanyang sugatang ego. Sa Pilipinas, ang kanyang kasinungalingan ay nagbubunga ng isang kastilyong gawa sa buhangin, habang dito sa Texas, siya ay isang aliping walang pangalan sa ilalim ng kapangyarihan ni Loretta. Samantala, sa Del Mar Street, ang atmosfera ay puno ng tensyon. Si Esmeralda ay naglalakad sa gitna ng kalsada na parang isang tunay na donya. Suot ang kanyang pinakamagarang damit na binili pa sa ukay-ukay pero ipinagmamalaking galing sa Amerika. "Hoy, Mang Carding, umalis ka nga sa dinaraanan ko. Baka mahawaan pa ng amoy isda ang damit ko." Sigaw ni Esmeralda habang iwinawagayway ang kanyang pamaypay. Ang anak ko, si Marcus, ay kasalukuyang nagpapatakbo ng $1 billion na kumpanya sa Houston. Sa susunod na buwan, bibili na namin ang buong kalsadang ito at gagawin naming pribadong subdivision. Kayong mga hampas lupa, maghanda na kayong lumayas. Hindi sumagot si Mang Carding. Tinitigan lang niya ang matanda nang may halong awa. Alam niya ang totoo dahil bago umalis si Loretta, may iniwan itong mensahe sa kanya. Ngunit ang katahimikan sa Del Mare ay biglang nabasag ng isang puting sasakyan na may tatak ng gobyerno at isang banyagang abogado ang huminto sa tapat ng bahay ni na Marcos. Bumaba ang isang lalaking may hawak na opisyal na dokumento. "Mrs. Esmeralda?" tanong ng abogado sa isang seryosong tono. "Opo, ako nga. Bakit? Magbibigay na ba kayo ng donasyon para sa aking foundation?" sagot ni Esmeralda nang may halong kayabangan. "Hindi po, madam. Narito kami para isilbi ang notice of foreclosure. Ang bahay na ito at ang lupang kinatatayuan nito ay hindi na sa inyo. Ito ay nabili na ng isang hindi kilalang korporasyon dahil sa mga hindi nabayarang utang ni Marcus sa nakalipas na 5 taon. Mayroon lamang kayong 24 na oras para lisanin ang lugar na ito." Ang pamaipay ni Esmeralda ay nalaglag sa putikan. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang mga kapitbahay na kanina lang ay nilalait niya ay nagsimulang magbulungan
at ang bawat hagik-hik nila ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hagupit ng katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Habang si Marcos ay nagpapakahirap sa ilalim ng init ng Texas, ang kanyang ina ay nahaharap sa pinakamatinding kahihiyan sa gitna ng Del Mare. Sino ang tatawagan ni Esmeralda sa oras ng kagipitan? At paano tatanggapin ni Marcos na ang palasyong ipinagmamalaki niya ay guguho ng dahil sa mismong mga kamay na dati niyang minaliit? Marcos, tulungan mo ako. Nilalapastangan ako ng mga taong ito. Pinalalayas nila ang iyong ina sa sarili nating pamamahay. Ang boses ni Esmeralda sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng isang mapagmataas na donya. Ito ay boses ng isang matandang babaeng puno ng takot, humihingal sa gitna ng kaguluhan. Sa background, naririnig ni Marcos ang malalakas na boses ng mga lalaking nagkakabit ng kadena sa kanilang gate at ang mahihirap na bulungan ng mga kapitbahay na nanonood sa kanilang pagbagsak. Napatigil si Marcos sa pagbubuhat ng isang mabigat na kahoy na crate. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod. Ang kanyang mga palad ay puno na ng paltos na humahapdi sa tuwing nadidikit sa magaspang na kahoy. Sa paligid niya, ang malawak na warehouse ng Sandoval Holdings ay tila isang malaking hurno na tumutunaw sa kanyang huling pag-asa. Ma, sandali lang. Anong nangyari? Bakit kayo pinalalayas? Pabulong na tanong ni Marcos habang mabilis na nagtatago sa likod ng isang tumpok ng mga gulong upang hindi siya makita ng gwardiya. Hindi ko alam, sabi ng abogado. Ang kumpanyang Sandvik Properties ang nakabili ng utang natin sa bangko. Marcos, akala ko ba ay CEO ka na dyan? Magpadala ka ng pera. Ngayon na. Nakatingin ang lahat ng tao sa Del Mare, hinding-hindi ko mapapatawad ang kahihiyang ito. Sandvik Properties, Sandoval at Victoria. Ang pangalan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na ulo ni Marcos. Alam na niya kung sino ang nasa likod nito. Si Loretta. Ang babaeng itinapon niya sa ulan ay unti-unti nang binabawi ang bawat pulgada ng lupang inaapakan ng kanyang pamilya. Gagawan ko ng paraan. Tumuloy muna kayo sa isang hotel, sabi ni Marcos, kahit alam niyang wala siyang pambayad kahit sa isang mumurahing motel sa Maynila. Hotel? Saan ako kukuha ng pera? Marcos, huwag mong sabihing naghihirap ka dyan. Sabi mo ay ikaw na ang hari ng Houston. Bago pa makasagot si Marcos, isang mabigat na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Paglingon niya, ang kanyang supervisor na Amerikano ay nakatingin sa kanya ng may galit. Sandoval, I told you, no phones during work hours. Back to your station or you're fired! Ang boses ng supervisor ay tila isang malakas na tunog ng kampana na nagpapahiwatig ng kanyang katapusan. Napilitang ibaba ni Marcos ang telepono sa gitna ng pagtangis ng kanyang ina. Ang bawat hakbang niya pabalik sa trabaho ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa Del Mar Street, sa mukha ng kanyang inang nakaluhod sa putik, at sa tawa ni Cindy na tiyak na maglalaho kapag nalaman ang katotohanan. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng Sandoval Building, nakaupo si Loretta sa kanyang opisina. Sa harap niya ay isang malaking screen na nagpapakita ng live feed mula sa Del Mar Street. Isang serbisyong binayaran niya para lamang makita ang bawat detalye ng kanyang plano. Nakita niya si Esmeralda na pilit na niyayakap ang kanyang lumang aparador habang pilit itong kinukuha ng mga movers. Nakita niya ang pagbagsak ng korona ng matandang babae sa gitna ng kalsada. Ngunit sa halip na kagalakan, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Loretta. Madam, tapos na po ang foreclosure. Ang lahat ng gamit nila ay nasa labas na ng kalsada, ulat ni Attorney Delgado na nakatayo sa kanyang tabi. Ano po ang susunod nating hakbang? Tumingin si Loretta sa isang maliit na frame sa kanyang mesa, ang larawan ng kanyang ina na si Victoria.
Gusto kong maranasan ni Marcus ang pinakamatinding kawalan. Gusto kong siya mismo ang lumapit sa akin at humingi ng tawad, hindi para sa pera, kundi para sa 15 taon na ninakaw nila sa akin. Lumipas ang ilang oras. Gabi na, sa Texas nang matapos ang shift ni Marcus. Ang kanyang buong katawan ay tila lasog-lasog na. Ang kanyang isipan ay puno ng mga boses ng paniningil. Habang naglalakad siya palabas ng warehouse, nakita niya ang isang itim na sasakyan na naghihintay sa kanya. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Attorney Delgado. Mr. Marcus, ipinatatawag kayo ni Madam Loretta. Mayroon siyang alok na hindi niyo matatanggihan para sa kaligtasan ng inyong ina. Sumakay si Marcus sa sasakyan. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa sobrang kahihiyan. Alam niyang sa sandaling ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang kayabangan ay tila isang bahay na gawa sa baraha na tuluyan ng itinangay ng hangin. Nang makarating sila sa mansyon, dinala si Marcus sa isang malawak na balkonahe kung saan nakatayo si Loretta, nakatingin sa mga bituin. Ang hangin sa Houston ay malamig, ngunit ang presensya ni Loretta ay mas malamig pa rito. Loretta, pabulong na tawag ni Marcus. Ang kanyang boses ay tila isang batang naliligaw. Maawa ka kay Mama. Wala siyang matitirhan. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag mo lang siyang hayaang mamatay sa kalsada. Dahan-dahang humarap si Loretta. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, kundi isang matinding paghatol. Luluhod ka ba, Marcus? Luluhod ka ba sa harap ng bad omen mo para lang mailigtas ang inyong tahanan? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Naririnig ni Marcus ang sarili niyang mabilis na paghinga. Sa isang iglap, bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa harap ni Loretta. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa malamig na sahig ng mansyon. Patawad, Loretta. Patawad sa lahat. Ang kanyang boses ay naging isang hikbi na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit sapat na ba ang isang pagluhod para burahin ang sugat ng 15 taon? At ano ang kapalit na hihingi ni Loretta para sa kalayaan ng pamilyang sumira sa kanyang buhay? Tumayo ka, Marcus. Hindi ko kailangan ng iyong pagluhod. Ang kailangan ko ay ang katotohanang matagal mo nang itinago sa likod ng iyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Loretta ay hindi na ang boses ng isang nasaktang asawa. Ito ay boses ng isang hukom na nagbabasa ng hatol sa isang kriminal. Tumingin siya sa lalaking nakasubsob sa kanyang paanan. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya nang may buong paghanga, ngunit ngayon ay tila isang basahang marumi na lamang sa kanyang paningin. Dahan-dahang tumayo si Marcus. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at pawis. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hiya, hindi makatingin ng diretso kay Loretta. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila mas lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Loretta, please, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Pabulong na sabi ni Marcus. Ang kanyang boses ay tila isang anino na lang ng dating kayabangan. Gagawin ko ang lahat. Huwag lang mapahamak si Mama. Alam mong matanda na siya. Hindi niya kakayanin ang matulog sa kalsada. Ang iyong ina, Marcus, ay matagal nang natulog sa malambot na kama habang ako ay nagpupuyat sa paglalaba para lang may pambili kayo ng pagkain. Sagot ni Loretta habang naglalakad patungo sa dulo ng balkonahe. Hinayaan niya akong maging alipin sa loob ng sarili kong tahanan. At ngayon, gusto mo akong maawa dahil nararanasan niya ang isang gabi ng kawalan. Alam ko na naging masama kami sa'yo. Pag-amin ni Marcus, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Pero pamilya pa rin tayo, Loretta. May pinagsamahan tayo. Pamilya? Isang mapait na tawa ang tumakas sa mga labi ni Loretta. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng basura sa ulan, Marcus. Ang pamilya ay hindi nagdiriwang habang ang isa ay nagdurusa. Ang tanging dahilan kung bakit kinakausap pa kita ngayon ay dahil sa alaala ng aking ina. Kinuha ni Loretta ang isang pirasong papel
mula sa kanyang bulsa at inabot ito kay Marcos. Ito ang kondisyon ko. Ibabalik ko ang bahay sa Delmar Street sa pangalan ng aking foundation. Maaring tumira doon ang iyong ina. Ngunit bilang isang caretaker lamang, siya ang maglilinis ng kalsada, siya ang mag-aalaga sa mga halaman, at siya ang magsisilbi sa mga taong nangangailangan sa ilalim ng aking pamumuno. Nanlaki ang mga mata ni Marcos. Gusto mong maging katulong si Mama sa sarili naming lugar? Iyon ang halaga ng kanyang pananatili doon, Marcos. Walang libre sa mundong ito. Natutunan ko yan sa inyo. Malamig na sabi ni Loretta. At tungkol sa'yo, mananatili ka rito sa Texas. Itutuloy mo ang trabaho sa warehouse hanggang sa mabayaran mo ang huling sentimo ng utang mo sa akin. At huwag mong susubukang tumakas dahil sa bawat bansa na pupuntahan mo, ang Sandoval Holdings ang sasalubong sa'yo. Napasandal si Marcos sa pader. Ang kanyang isipan ay tila isang nagugulong sinulid. Ito ang hustisya ni Loretta. Hindi ang pagpatay, kundi ang pagpapakita sa kanila ng buhay na ipinaranas nila sa kanya. Isang buhay na puno ng paglilingkod at kawalan ng kapangyarihan. Samantala, sa Pilipinas, si Esmeralda ay nakaupo sa ibabaw ng kanyang lumang maleta sa tapat ng sarado nilang gate. Ang mga kapitbahay ay unti-unti nang nagsisialisan, ngunit ang kanilang mga tawanan ay tila naririnig pa rin niya sa bawat bugso ng hangin. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. May dalang isang baso ng tubig at isang pirasong tinapay. Si Mang Carding. Uminom ka muna, Esmeralda. Ang galit ay hindi nakakabusog sa sikmura. Mahinahong sabi ng matanda. Tumingin si Esmeralda kay Mang Carding. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, ngunit wala na siyang lakas para sumigaw. Kasalanan ito ni Loretta. Alam kong siya ang may gawa nito. Ang babaeng yon, isinusumpa ko siya. Ang sumpa ay bumabalik sa nagbibigay nito, Esmeralda. Sagot ni Mang Carding habang tumitingin sa langit. Mabuti pa, ay tanggapin mo ang alok na darating sa'yo bukas. Dahil iyon lang ang tanging paraan para hindi ka mamatay sa gutom. Bumalik ang tingin ni Esmeralda sa madilim na kalsada. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang bawat pangungutya niya kay Loretta ay tila mga batong bumabalik sa kanya ngayon. Isa-isa siyang dinudurog. Sa Houston, pumasok na si Loretta sa loob ng kanyang mansyon. Iniwan si Marcos na mag-isa sa dilim ng balkonahe. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, narinig niya ang pagring ng kanyang pribadong telepono. Nang tignan niya ang screen, isang hindi kilalang numero ang nakasulat. Sinagot niya ito nang may pag-aalinlangan. Hello? Madam Loretta Sandoval. Isang boses ng isang babae ang narinig niya. Isang boses na puno ng takot at pagmamadali. Hindi niyo po ako kilala. Pero meron akong mahalagang impormasyon tungkol kay Cindy. Hindi lang po pera ang ninanakaw niya sa inyong asawa. May mas malalim pa siyang balak na sisira sa inyong lahat. Napatigil si Loretta sa tapat ng portrait ng kanyang ina. Isang bagong misteryo ang tila bumubukas sa gitna ng kanyang paghihiganti. Ano ang lihim ni Cindy? At paano nito babaguhin ang plano ni Loretta para sa pamilyang Sandoval? Tapos na ang silbi ni Marcos sa akin. Ang basurang itinapon, hindi na dapat muling pinupulot pa, gaano man ito kuminang sa malayo. Ang boses ni Cindy ay kasing lamig ng yelo habang kinakausap niya ang isang lalaki sa loob ng isang madilim na silid sa isang mamahaling hotel sa Maynila. Wala na ang kanyang malambing na tono. Wala na ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Ang suot niyang silk robe ay binili gamit ang huling sentimo na pinaghirapan ni Loretta, ngunit ang nasa isip niya ay hindi ang pasasalamat, kundi ang susunod niyang biktima. Sa Houston, nakatitig si Loretta sa screen ng kanyang telepono. Ang boses ng babaeng tumawag sa kanya kanina. Si Elena, ang dating kasamahan ni Cindy sa isang sindikato ng panloloko, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nalaman ni Loretta na si Cindy ay hindi lang basta isang kabit.
Siya ay isang professional na con artist na ang tunay na pangalan ay Cynthia Reyes. Mayroon siyang mahabang listahan ng mga lalaking kinuhaan niya ng pera at dignidad bago niya tuluyang iwan sa kangkungan. Madam, hindi lang si Marcos ang puntirya niya. Babala ni Elena sa kabilang linya. Nalaman niya ang tungkol sa Sandoval Holdings. Balak niyang gamitin ang mga dokumentong ninakaw ni Marcos mula sa inyong lumang opisina para ibenta sa mga kalaban niyo sa negosyo. She is planning to fly to Houston, madam. Hahanapin niya kayo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Loretta. Ang paghihiganti niya kay Marcos ay tila nagiging isang mas malaking laban para sa kaligtasan ng kanyang kumpanya at ng dangal ng kanyang ina. Hayaan mo siyang dumating. Pabulong na sabi ni Loretta sa sarili. Gusto kong makita kung gaano katulis ang kanyang mga kuko kapag humarap na siya sa tunay na Sandoval. Samantala, sa Del Mar Street, ang sikat ng araw ay tila isang parusa para kay Esmeralda. Nakasuot siya ng isang lumang duster, hawak ang isang walis tingting, habang dahan-dahang nililinis ang kalsada sa tapat ng kanilang dating bahay. Ang bawat kuskos niya sa semento ay tila isang kuskos din sa kanyang sariling pagkatao. Oh, tignan niyo si Doña Esmeralda. Parang kailan lang ay ang taas ng lipad. Ngayon ay nasa lupa na at nagwawalis. Pangungot siya ng isang kapitbahay habang dumadaan. Hindi sumagot si Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dumi sa kalsada. Ngunit sa loob niya, ang galit ay tila isang bulkan na nagbabadyang sumabog. Maghintay lang kayo. Pagbalik ni Marcos mula sa Amerika, pagsisihan niyo ang lahat ng ito, bulong niya sa sarili. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, ay nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa. Sa warehouse ng Sandoval Holdings sa Texas, si Marcos ay kasalukuyang nagpapahinga sa isang madilim na sulok. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa at pagod, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa mensaheng natanggap niya mula kay Cindy. Babe, I'm coming to Houston to be with you. Maghintay ka lang, ayusin natin ang lahat. Napangiti si Marcos. Ang kanyang huling pag-asa ay muling nabuhay. Akala niya ay mahal talaga siya ni Cindy. Akala niya ay ito ang magliligtas sa kanya mula sa impyernong kinalalagyan niya ngayon. Hindi niya alam na ang babaeng inaasahan niyang maging anghel ay ang mismong demonyo na magtutulak sa kanya sa mas malalim na bangin. Kinabukasan, sa opisina ni Loretta, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa listahan ng mga aplikante para sa posisyong executive assistant. Cynthia Reyes. Tumingin si Loretta sa litratong nakakabit sa resume. Ang mukha ni Cindy ay punong-puno ng inosenteng ganda. Ang kanyang nangiti ay tila isang bitag na naghihintay ng biktima. Hindi alam ni Cindy na ang kumpanyang sinusubukan niyang pasukin ay pag-aari ng babaeng tinawag niyang basura. Attorney Delgado, tawagan niyo si Miss Reyes. Utos ni Loretta habang pinaglalaruan ang gintong pluma ng kanyang ina. Sabihin niyo sa kanya, ang aming president ay interesadong makilala siya ng personal. Ngayon na, isang matinding tensyon ang bumabalot sa bawat sulok ng Sandoval Building. Ang dalawang babaeng nagmula sa magkaibang mundo ay nakatakdang magharap sa isang labanan, talino, yaman at dangal. Nang bumukas ang pinto ng opisina ni Loretta, pumasok si Cindy na may suot na pinakamagarang damit na dala niya. Ang kanyang aura ay puno ng kumpiyansa. Ngunit nang dahan-dahang umikot ang swivel chair at tumambad ang mukha ni Loretta, ang kulay sa mukha ni Cindy ay tila hinigop ng lupa. Welcome to Houston, Cindy, sabi ni Loretta sa isang boses na kasing talas ng labaha. Handa ka na bang maranasan ang trabahong inilaan ko para sa'yo? Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay tila hudyat ng isang bagyong sisira sa lahat ng maskara. Ngunit bago pa makapagsalita si Cindy, isang tawag ang muling natanggap ni Loretta. Isang tawag na magpapabago sa lahat ng kanyang plano. Madam, may sunog sa warehouse at si Marcos
Nasa loob pa po siya. Ang balita ng sunog ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ng opisina ni Loretta. Ang mga dokumentong hawak ni Cindy ay nalaglag sa sahig, ngunit hindi takot ang rumihestro sa kanyang mukha, kundi isang madilim na pagkakataon. Madam, ang buong dulo ng warehouse 4 ay nilalamon na ng dambuhalang apoy. Ayon sa security, huling nakita si Marcos sa loob ng storage room, sinusubukang ilabas ang mga lumang records. Ang boses ni Attorney Delgado sa kabilang linya ay puno ng desperasyon kasabay ng tunog ng papalapit ng mga bumbero sa malayo. Napatayo si Loretta. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na matagal na niyang hindi naramdaman para sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Marcus, bakit ka pa bumalik sa loob? Ikaw na tanga ka. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pag-aalala. Tumingin siya kay Cindy na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Narinig mo yon, Cindy? Ang lalaking sinasabi mong mahal mo ay kasalukuyang nasusunog sa loob ng bodega. Wala ka bang balak gawin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cindy. Bakit ako mag-aaksaya ng oras sa isang lalaking wala ng pera, Loretta? Kung mamatay siya doon, mas mabuti. At least, wala nang hihingi sa akin ng sustento. Sa gitna ng tensyon, hindi na nakapagsalita si Loretta. Mabilis siyang lumabas ng opisina at sumakay sa kanyang sasakyan. Binabalewala ang mga babala ni Attorney Delgado. Habang nagmamaneho siya patungo sa warehouse, nakita niya ang makapal at itim na usok na bumabalot sa langit ng Houston. Ang bawat bugso ng hangin ay tila nagdadala ng amoy ng nasusunog na pangarap. Nang makarating siya sa pinangyarihan, ang paligid ay puno ng kaguluhan. Ang malalakas na pagsabog mula sa loob ng bodega ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. At ang matinding init ay tila humahapdi sa balat ng bawat taong naroroon. Ang mga bumbero ay abala sa pagbuhos ng tubig, ngunit ang apoy ay tila isang gutom na hayop na hindi tumitigil sa paglamon. Madam, huwag po kayong lalapit, sigaw ng isang bumbero nang makita si Loretta na pilit na humahakbang patungo sa nagbabagang pinto. Nasaan siya? Nasaan ang lalaking nasa loob? Sigaw ni Loretta, ang kanyang boses ay nilalamon ng tunog ng naglalagpakang mga yero at kahoy. Sa loob ng bodega, si Marcos ay nakalubog sa makapal na usok. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pag-inom ng lason. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paso, habang pilit niyang itinutulak ang isang mabigat na cabinet na humaharang sa pinto. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, isang mukha lang ang nakikita niya. Ang mukha ni Loretta noong gabing itinapon niya ito sa ulan. Patawad! Loretta, patawad! Pabulong niyang sabi bago tuluyang mawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa mainit na sahig, habang ang mga dila ng apoy ay unti-unti nang lumalapit sa kanya. Sa labas, nakita ni Loretta ang isang pangkat ng mga bumbero na lumalabas mula sa makapal na usok, pasa ng isang lalaking wala ng malay. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pamilyar na suit ni Marcos na ngayon ay punit-punit na at puno ng abo. Mabilis siyang lumapit nang ilapag si Marcos sa stretcher. Ang mukha ng lalaki ay tila hindi na makilala dahil sa dumi at paso. Ang mga kamay nito, ang mga kamay na dati ay nagmamaneho ng marangyang sasakyan at humahaplos sa ibang babae, ay ngayon ay nangingitim na sa pinsala. Buhay pa ba siya? Tanong ni Loretta sa isang boses na halos hindi marinig. Mahina ang kanyang pulso, madam. Kailangan siyang madala agad sa ospital. Sagot ng medic habang inilalagay ang oxygen mask sa mukha ni Marcos. Habang pinapanood ni Loretta ang pag-alis ng ambulansya, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, naroon si Cindy. Nakatayo sa likuran niya, may hawak na isang itim na folder. Ang
ang mga dokumentong ninakaw nito sa opisina habang nasa gulo ang lahat. Tapos na ang palabas, Loretta, sabi ni Cindy nang may halong pananakot. Hawak ko na ang lahat ng kailangan ko para pabagsakin ang Sandoval Holdings. Hayaan mo na si Marcos na mamatay sa ospital. Sumama ka na sa akin at baka may maitira pa ako sa yaman mo. Ngunit bago pa makasagot si Loretta, isang panibagong balita ang dumating mula sa Pilipinas. Isang tawag mula kay Mang Carding. Loretta, ang iyong biyanan, si Esmeralda. Inatake siya sa puso nang makita ang balita ng sunog sa TV. Kasalukuyan siyang nasa kritikal na kondisyon. Ang mundo ni Loretta ay tila muling yanig ng isang malakas na lindol. Sa gitna ng nagbabagang apoy ng Houston at ng naghihingalong pamilya sa Pilipinas, isang matinding desisyon ang kailangang gawin ng babaeng pinatibay ng hirap. Sino ang uunahin ni Loretta? Ang lalaking sumira sa kanya, ang biyenang umabuso sa kanya, o ang kumpanyang iniwan ng kanyang ina? At hanggang kailan mananatiling matatag ang kanyang puso bago ito tuluyang maging abo? Hindi ang apoy ang tumutupok sa atin, kundi ang mga desisyong ginagawa natin sa gitna ng usok. Ang mga salitang ito ng kanyang ina ay tila isang malamig na bulong na humahaplos sa nag-aapoy na pisngi ni Loretta. Sa kanyang harapan, nakatayo si Cindy, hawak ang itim na folder na naglalaman ng mga lihim ng Sandoval Holdings. Sa likuran naman niya, ang tunog ng papalayo ng ambulansya na nagdadala sa naghihingalong si Marcos ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. At sa kabilang linya ng telepono, ang tinig ni Mang Carding ay nagbabalita ng unti-unting pagpanaw ni Esmeralda sa Pilipinas. Pumili ka, Loretta. Uyam ni Cindy, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa katusuhan. Ang yaman mo o ang buhay ng mga taong sumira sa'yo? Oras na bitawan mo ang folder na ito sa publiko, wala nang matitira sa Sandoval Holdings kundi abo. Hahayaan mo bang mawala ang lahat para lang sa isang lalaking itinapon ka sa ulan? Huminga ng malalim si Loretta. Ang bawat hininga niya ay may lasa ng abo at pait. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Dahan-dahan siyang humakbang patungo kay Cindy. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nakaranas na ng pinakamatinding dusa ang makakaalam. Mali ka, Cindy, mahinahong sabi ni Loretta. Ang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Akala mo ba ang yaman ng mga Sandoval ay nasa mga papel na yan? Ang tunay na yaman ng ina ko ay hindi nakasulat sa tinta. It was built on resilience, integrity, and a dignity that you will never, ever understand. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Loretta ang kanyang sariling telepono at may tinawagan. Attorney Delgado, i-release na ang encryption key. I-burn ang lahat ng servers sa warehouse 4. Walang matitirang data sa mga dokumentong hawak ni Miss Reyes. Let her have the paper, but she will never have the power. Nanlaki ang mga mata ni Cindy. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki, ay biglang naging kasing puti ng papel na hawak niya. Anong ginawa mo? You destroyed your own company's records. I saved it from a vulture like you, sagot ni Loretta. At tungkol kay Marcos at Esmeralda, hindi ko sila ililigtas dahil mahal ko sila. Iiligtas ko sila dahil hindi ako katulad nyo. Ang Sandoval ay hindi pumapatay. Hindi rin kami nanunugon ng mga taong lugmok na sa lupa. We rise above the trash, Cindy, just like how I rose above Del Mare. Isang pangkat ng security personnel ang lumitaw sa likuran ni Loretta. Mabilis na pinalibutan si Cindy. Wala nang nagawa ang babaeng manloloko, kundi bitawan ang folder at hayaan ang sarili na madala ng mga awtoridad. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Loretta si Cindy nang may halong awa. Ang awa ng isang reyna sa isang pulubi ng kaluluwa.
Matapos ang kaguluhan, mabilis na tumuloy si Loretta sa ospital. Sa loob ng intensive care unit, nakita niya si Marcos na balot ng benda. Ang muka ay halos hindi makilala. Lumapit siya sa tabi ng kama at tinitigan ang lalaking naging dahilan ng kanyang 15 taong paghihirap. Doon, sa ibabaw ng mesa sa tabi ng higaan ni Marcos, nakita ni Loretta ang isang maliit na bagay na nakuha ng mga bumbero mula sa bulsa nito. Isang lumang scapular na gawa sa kupas na tela. Ang regalong ibinigay ni Loretta kay Marcos noong unang anibersaryo nila, doong wala pa silang pambili ng kahit anong marangyang bagay. Kahit sa gitna ng apoy, kahit sa gitna ng kanyang pagbabago, itinago ito ni Marcos. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa mga mata ni Loretta at pumatak sa malamig na kamay ni Marcos. Ito ay hindi luha ng pag-ibig na nagbabalik, kundi luha ng pagpapatawad na sa wakas ay nagpapalaya. Attorney Delgado, tawag ni Loretta sa kanyang abogado na nasa pintuan. Ayusin ang pinakamagaling na medical team para kay Marcos dito sa Houston at sa Pilipinas, ipadala ang pribadong eroplano para sunduin si Esmeralda. Dalhin siya rito. Gusto kong dito siya magpagaling sa ilalim ng pangangalaga ng pundasyong itinayo ko. Madam, pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, tanong ng abogado sa pagtataka. Ito ang huling utang na loob na ibibigay ko sa kanila. Sagot ni Loretta habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang unang sinag ng araw ay unti-unti nang sumisikat sa Houston. Pagkatapos nito, wala na silang hawak sa akin. Malaya na ako. Ngunit sa gitna ng kanyang desisyon na magpatawad, isang hindi inaasahang kumatok sa pintuan ng ICU. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. May dalang isang lumang envelope na natagpuan sa mga labi ng sunog sa warehouse. Madam Loretta, mayroon kaming nahanap na isang secret compartment sa ilalim ng opisina ng inyong ina na nasunog. Ito po ay nakapangalan sa inyo, ngunit may kalakip na isang babala. Huwag buksan hanggat hindi mo natatagpuan ang tunay na pumatay sa akin. Napatigil ang mundo ni Loretta. Ang akala niyang pagtatapos ng kanyang laban ay simula pa lamang pala ng isang mas madilim at mas malalim na katotohanan. Sino ang tunay na pumatay sa kanyang ina? At paano ito konektado sa pamilyang kasalukuyan niyang inililigtas? Ang katotohanan ay parang apoy. Masakit itong dapo sa balat, ngunit ito lamang ang tanging paraan para malinis ang kaluluwa mula sa mga kasinungalingan ng kahapon. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital ng Houston, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Marcos. Nakatayo si Loretta sa paanan ng kama. Hawak ang lumang envelope na nakuha mula sa abo ng warehouse. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa gitna ng amoy ng gamot at antiseptiko, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Dahan-dahang imulat ni Marcos ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo, at ang bawat bahagi ng kanyang mukha ay tila tinutusok ng libu-libong karayom dahil sa mga paso. Nang makita niya ang anino ni Loretta, isang mahinang ungol ng sakit at pagsisisi ang tumakas sa kanyang mga labi. Loretta, pabulong niyang tawag. Ang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bakit? Bakit mo pa ako iniligtas? Dapat hinayaan mo na lang akong lamunin ng apoy. Dahil kung hinayaan kitang mamatay doon, Marcos, magiging katulad mo lang ako. Sagot ni Loretta habang binubuksan ang envelope sa harap nito. Iniligtas kita para harapin mo ang katotohanan ito. Ang katotohanang pinatay niyo ang aking ina. Nanlaki ang mga mata ni Marcos sa likod ng mga benda. Anong sinasabi mo? Si Mama, sabi niya ay, nagkasakit lang si Madam Victoria. Basahin mo ito, Marcos. O mas mabuting pakinggan mo ang huling habilin ng aking ina, sabi ni Loretta, habang binabasa ang sulat na may bahid ng dugo at panahon. Sa sulat, ipinaliwanag ni Victoria Sandoval
na bago siya tumakas patungong Amerika, siya ay dahan-dahang nilalason ni Esmeralda sa pamamagitan ng kanyang iniinom na tsaa araw-araw. Hindi lang pala pagnanakaw ng dokumento ang ginawa ng kanyang biyenan. Binalak nitong ubusin ang buhay ng kanyang ina para makuha ang tiwala ng mga kalaban ng Sandoval. Ang sakit na naging dahilan ng pagpanaw ni Victoria sa Houston ay ang pangmatagalang epekto ng lason na ibinigay ni Esmeralda 30 taon na ang nakalilipas. Ang iyong ina, Marcos, ay isang mamamatay tao. Ang boses ni Loretta ay naging matigas na parang bakal. At ikaw, sa loob ng 15 taon, ay naging kasangkapan niya para saktan ang anak ng babaeng pinatay niya. Ang bawat sentimong ibinigay ko sa inyo ay galing sa dugong dumanak sa mga kamay ng iyong ina. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Marcus. Ang sakit ng kanyang mga sugat sa katawan ay wala na sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang konsensya. Ang pamilyang ipinagmalaki niya, ang inang sinunod niya, ay ang mismong halimaw na sumira sa buhay ng babaeng tanging nagmahal sa kanya ng totoo. Patawad, patawad Loretta. Ang iyak ni Marcus ay tila isang huling hiling ng isang taong wala nang pupuntahan. Hindi sumagot si Loretta. Lumabas siya ng silid at dumiretso sa kabilang kwarto kung saan naroon si Esmeralda, nakasalukuyang gising na at nakaupo sa wheelchair, nakatitig sa kawalan. Pagpasok ni Loretta, ang matandang babae ay bahagyang lumingon. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng mapait na kayabangan kahit nahirap na siyang huminga. Narito ka na ba para pagtawanan ako, Loretta? Tanong ni Esmeralda, ang boses ay garalgal. Inilapag ni Loretta ang sulat ni Victoria sa kandungan ni Esmeralda. Narito ako para ibigay sa iyo ang huling regalong nararapat sa iyo, Esmeralda. Ang katotohanan. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo sa aking ina. Nang makita ni Esmeralda ang sulat, ang kanyang mga kamay ay biglang nangatog. Ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng takot. Hindi totoo yan. Guni-guni lang yan ni Victoria. Hindi na mahalaga kung itatanggi mo, sabi ni Loretta habang lumalapit sa mukha ng matanda. Ipinadala ko na ang kopya ng dokumentong ito sa mga awtoridad sa Pilipinas at dito sa Amerika. Maaaring hindi ka na makulong dahil sa iyong kalagayan, ngunit ang hiya na iniwasan mo sa buong buhay mo ay magiging anino mo hanggang sa huling hininga mo. Ang bawat taong makakakita sa iyo ay makikita ang isang mamamatay tao. Tumalikod na si Loretta. Ang mansyon ko ay bukas para sa inyong mag-ina. Ngunit huwag niyo itong ituring na tahanan. Ituring niyo itong isang kulungan kung saan araw-araw niyong maaalala ang kabutihang sinira niyo at ang dangal na kailanman ay hindi niyo na makakamit. Loretta, huwag mo akong iwan dito, sigaw ni Esmeralda. Ngunit ang bawat salita niya ay tila nalulunod sa tunog ng nagsasarang pinto. Lumabas si Loretta sa ospital. Ang hangin sa Houston ay sariwa at ang sikat ng araw ay tila humahaplos sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang galit na kumukulo sa kanyang dugo. Nakita niya si Attorney Delgado na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Madam, ano po ang susunod nating gagawin? Tumingin si Loretta sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang mga pangarap ay tila nagsisimulang mabuo muli. Gusto ko nang umuwi, Attorney Delgado, hindi sa mansyon, kundi sa isang lugar kung saan maaari akong magsimula muli bilang isang babaeng hindi na biktima ng kahapon. Isara na ang lahat ng usapin tungkol sa mga Sandoval. Ang bagyo ay tapos na. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Loretta sa side mirror ang gusali ng ospital na unti-unting lumiliit. Doon niya iniwan ang lahat. Ang sakit, ang paghihiganti, at ang 15 taon ng anino. Sa wakas, ang bad omen ng Delmar Street ay naging isang liwanag na magbibigay ng pag-asa sa iba. Ngunit bago tuluyang magtapos ang kabanatang ito, isang huling sulyap ang ibinigay ni Loretta
sa scapular na hawak niya. Dahan-dahan niya itong binitawan sa labas ng bintana. Hinahayaan itong tangay ng hangin patungo sa kung saan. Paalam, Marcus. Paalam sa pag-ibig na naging lason. At hello sa buhay na sa wakas ay akin na. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa kintab ng ginto, kundi sa katahimikan ng isang pusong wala ng pait na itinatago. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang usok ng huling hininga ng kahapon ay tuluyang tinangay ng hangin sa Houston. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa Del Mar Street, ang ingay ng mga tricycle at amoy ng imburnal ay pinalitan na ng tawanan ng mga bata at sariwang bango ng mga bagong tanim na halaman. Ang kalsadang dati ay simbolo ng kahirapan at pangungutya, ay isa na ngayong komunidad na puno ng pag-asa. Ang Victoria Sandoval Center for Resilience. Nakatayo si Loretta sa gitna ng center, nakasuot ng isang simpleng puting blusa at maong. Wala ang kanyang mga mamahaling hiyas, wala ang kanyang mga bodyguard. Sa mga mata ng mga tao rito, hindi siya ang bilyonaryang si Madam Loretta, kundi ang Ate Loretta na laging handang makinig at tumulong. Ate Loretta, salamat po sa bagong scholarship ng anak ko. Sabi ng isang babaeng dati ay isa sa mga marites na tumawa sa kanya noong gabing itinapon siya sa ulan. Ngumiti lang si Loretta at hinawakan ang kamay ng babae. Walang anuman, Aling Nena. Ang mahalaga ay makapagtapos siya at hindi na maranasan ang hirap na dinanas natin. Sa isang sulok ng center, nakita ni Loretta si Marcus. Hindi na siya ang mapagmataas na lalaking laging nakasuot ng suit. Ngayon, si Marcus ay isa ng volunteer clerk sa foundation. Bagamat may mga pilat pa rin sa kanyang mukha mula sa sunog, ang kanyang mga mata ay wala na ang dati nitong kasakiman. Kapalit ng kanyang pananatili sa Texas para magpagaling, pinili niyang bumalik sa Del Mare para pagsilbihan ang mga taong dati niyang minaliit. Hindi na sila muling nagbalikan bilang mag-asawa. Ang kanilang pag-ibig ay tuluyan ng naging bahagi ng kasaysayan, ngunit ang kanilang pagkakaisa sa pagtulong sa kapwa ay naging isang bagong uri ng pagkakaibigan. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, mayroon pa ring isang mahinhin na lungkot. Ngunit ito ay napapalitan agad ng isang tango ng respeto. Loretta, tawag ni Marcus, habang papalapit sa kanya. Maayos na ang lahat ng records para sa medical mission bukas. Si Mama, nakatulog na siya ng mahimbing sa kanyang silid. Si Esmeralda ay nananatiling nasa ilalim ng pangangalaga ng foundation. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamon ng limot. Ngunit sa kanyang mga sandali ng kalinawan, ang tanging pangalan na kanyang tinatawag ay Loretta. Ang babaeng dati niyang itinuring na kaaway ay siya na ngayong tanging sandigan ng kanyang naghihingalong buhay. Ito ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ni Loretta. Ang ipakita sa kanyang kaaway ang isang kabutihang hindi nito kailanman kayang bayaran. Lumapit si Mang Carding kay Loretta. May dalang isang baso ng sariwang juice. Mukhang nahanap mo na ang hinahanap mo, anak. Tumingin si Loretta sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog. Opo, Mang Carding, nahanap ko na ang tunay na kalayaan. Ang kalayaang hindi nagmumula sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kakayahang magpatawad ng walang hinihintay na kapalit. Sa kanyang huling gabi bago bumalik sa Houston, pumasok si Loretta sa dating bahay nila ni Marcus na ngayon ay isa ng library para sa mga kabataan. Huminto siya sa tapat ng bintana kung saan siya dating nakatanaw sa ulan. Wala na ang takot, wala na ang hapdi. Ang bawat luhang pumatak sa kalsadang ito ay naging mga binhi na ngayon ay nagbubunga ng katarungan at kapayapaan. Napagtanto ni Loretta na ang kanyang 15 taong paghihirap ay hindi isang sumpa, kundi isang paghahanda para sa misyong ito. Kung hindi siya naging labandera, hindi niya malalaman ang tunay na halaga ng paggawa. Kung hindi siya itinapon sa ulan, hindi niya malalaman ang tunay na init ng isang tahanan.
Inilabas niya ang kanyang telepono at tiningnan ang huling portrait ng kanyang ina. Ina, tapos na ang laban. Ang Sandoval Empire ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol na sa pag-ibig na nagpapalaya. Sa pagtatapos ng kwentong ito, iniwan ni Loretta ang Del Mar Street hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagumpay. Isang tagumpay ng dangal, isang tagumpay ng pag-asa, at isang tagumpay ng pusong pinili, ang magmahal sa kabila ng lahat ng pait. At sa bawat tagumpay ng isang babaeng katulad ni Loretta, ang buong mundo ay muling naniniwala na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, palaging may darating na umaga para sa mga pusong hindi sumusuko.